Tangina kasi itong mga 'to, talagang pinipilit nila ako ng ganito, minsan kahit gusto natin magpaka-wholesome pero sobra na yung ginagawa nila ng mga kalaban na to the point na alam nyo kasi kung saan yung rating nyo, yung survey nyo. Alam nyo kasi kung saan yung position nyo. Kaya talagang ang ginagawa nyo lang, hihilahin nyo si Yorme pababa. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Hi sa lahat ng viewers ni Joe Malone TV ha. Oh, please subscribe and click the notification button ha. God first. Oh! Come on! Come on! Oh yeah! Yan na! Yan na! Oh. Dinadaan na lang sa tawa yan, ha? Come on, come on! Magandang araw sa inyong lahat ng mga viewers natin. Siyempre, dito lang sa Joe Malone TV. Uy! Grabe ngayon. Grabe. Pero siyempre, tugtugan muna tayo. 2 minutes lang to, ha? Konting-konting exercise muna. Grabe ngayon, mga Iskonians. Grabe. Medyo ramdam. Maganda to, ipabalita ako sa inyo, ha? Ha! Huma! Huma! Ah, yeah. Okay, sa mga nagtatanong ko ng title na ito, The Good Times, search na lang dyan sa YouTube at makikita nyo na yan. Pag pinapatugtog nyo yan, maaalala nyo ako. Nakaka-good vibes kasi, di ba? Okay, more chismisan tayo, ha. Marami akong i-chismis, marami akong ibabalita sa inyo. Kaya tutok lang dito sa Joe Malone TV. Ayan na. Yeah. Alright, magandang umaga sa inyo lahat. Today is December 4, araw ng Wednesday dito sa Pilipinas. Uy, malapit na. Malapit na ang pinakahihintay ng lahat, ang gastusan. Alas 8 dito sa atin, syempre. Good morning sa inyong lahat. San lupalop man kayo naroon, Luzon, Visayas, Mindanao. At pati na rin yung mga viewers natin nanonood sa abroad. Attendance check ulit tayo. Paki-comment naman dyan sa baba kung saan lupalop kayo nanonood. You are watching from ganon, ha? Para malaman natin kung saan umaabot na yung video natin. Eto na. Shout out sa lahat ng mga viewers natin, Iskonians, mga solid, mga major sponsors natin, yung mga GCash donors natin, especially to Sir Ronald. Kahapon nagpadala naman. Maraming salamat. Thank you so much. Na-appreciate ko yan. At sana wag rin kayo mag-skip ng ads. Like and share yung mga videos natin. Kung marami ka namang oras, i-play all mo lang yung video natin, tapos hayaan mo lang siya mag-run. Habang naguhugas ka, nanonood ka, pakinggan mo lang yung boses ko. Parang radyo lang ang datingan natin. Huwag ka rin mag-skip ng ads. Sobrang laking tulong nun. Nakakatulong tayo sa pamilya natin, pang-therapy ng anak natin, pang-survive sa araw-araw. Parang kayo lang din. Ha? Kaya shoutout sa inyo at ang hatid ko naman sa inyo ay balita at aliw. Aliw. Okay. Yun kasi ganito yan. Basta shoutout sa lahat, ha. Like and share naman ng mga videos natin. Tapos paki-play all na lang kung marami kayong oras. Kung wala naman, okay lang din. Okay lang. Eto na. Ang dami lumabas. Diyos ko. Mas papalapit na ng palapit. Siyempre, expected na to. Political gaming. Common knowledge na to. Habang may nasend kasi sa group namin. Sa GC namin ng mga Iskonian. Yun nga, na meron nga daw panibagong troll page na kumakalat sa Facebook, sa SOCMED, na yun nga, na tinawag pa na Manila Mafia. Eto nga, si Isko Moreno.
Talagang ganon. It's a political game, common knowledge na habang papalapit ng papalapit yung election, syempre, ano eh, paghitik sa bunga, alam mo yon? Paghitik sa bunga, pilit na pinupukol yan. So, pinupukol ng pinupukol si Yorme, ang daming mga trolls na page na ayoko nang banggitin para hindi na masyadong, alam mo yon, para hindi na sumikat. Kasi halatang kagagawa lang kasi konti lang yung friends, konti lang yung followers. Halatang they don't know the real game when it comes to social media. Kasi kami alam namin eh. Kasi kami, kung ako gagawa ng page, halimbawa ako, syempre, social media content creator, vlogger. Kung ako gagawa ng page, may mga ano yan eh. Kumbaga, alam mo, dapat nakalatag na, marami ng laman yung loob, may mga details na, ganun eh, para hindi ka magmumukhang trolls. Pero eto mga bagong mga trolls na page na nagginawa para sirain si Yorme, halata mong bago. Halata mong bago kasi konti lang yung friends, konti lang yung followers, halatang kagagawa lang. Alam mo yon? Konti lang yung na-post, talagang nagmamadali, kumbaga parang nagmamadali na gusto makasira agad kay Yorme, makagawa ka agad ng issue kay Yorme. So halatang hindi puro, hindi ano ba to? Halatang hindi puro, kaya nagmamadali siguro, kaya yun, nagmukhang peke. Actually, trolls account talaga. So parang ginawa siya talaga para manira kay Yorme. Yun talaga ang purpose ng page na yun. So may sinasabi sa GC, tas tinik ko, yun nga, nalaman ko nga, na-troll nga. Tapos kiniklaim nga doon na Manila Mafia nga daw. Ito nga si Yorme Isko Moreno. Kasi talagang pinagkakakitaan daw dito, basura sa parking. Yan. Actually, ano to eh. Matagal ng issue to. Hindi lang kay Yorme. Pero ako kaya ko ipaliwanag eh. To tell you honestly. Kaya kong ipaliwanag kung ano yung nangyayari sa Kamaynilaan. At kung ano yung experience namin mga Manilenyo. Pero syempre yung usapan nila sa mga loob-loob, syempre hindi ko kayang paliwanag yun. Kasi hindi naman ako naging parte ng usapan nila. Di ba? Dito lang, sa atin ano lang tayo. Kumbaga, katotohanan lang. Kumbaga, di ba? Katotohanan lang. Yung mga bagay na hindi natin alam, na hindi natin kaya i-explain. Syempre, hindi. I cannot teach you what I don't know. Parang gano'n lang, gano'n kasimple. I cannot teach you what I really don't know. Gano'n kasimple, di ba? Pero kaya kong sabihin sa inyo kung ano yung experience natin sa Maynila, kung ano yung experience natin sa kay Yorme Isko Moreno. Kasi ganito yan eh. Pinupukol si Yorme. Okay, gets natin. Political game, common knowledge. Hitik sa bunga. Nangunguna sa rating. Kaya etong mga kalaban, gagawa talaga ng paraan. Siyempre, hindi naman nila i-claim na sila yun. Di ba? Katarantaduan naman yun. Di ba? Pero, ang ina kasi itong mga to eh. Talagang pinipilit nila ako ng ganito eh. Minsan kahit gusto natin magpaka-wholesome, pero sobra na yung ginagawa nila ng mga kalaban na to the point na alam nyo kasi kung saan yung rating nyo, yung survey nyo. Alam nyo kasi kung saan yung position nyo. Kaya talagang ang ginagawa nyo lang, hihilahin nyo si Yorme pababa. Yan, hihilahin si Yorme pababa para maipilit na ito yung pangalan nila, maipilit na maidikit kay Yorme Isko Moreno para magkaroon ng laban. So, dirty game. Yan, dirty game. Common. Pagkaraniwan na yan, alam nyo na yan, lalo-lalo na yung mga taga Maynila. We conducted survey. Ang tanong natin, di ba, ganito? Kung ngayon ang halalan, sino ba napupusuan mong mayor? Usually, ganun yung tanong ko eh. And then when they answer, like Isko Moreno, Sam Bersosa, Hanay Lacuna, may follow-up question is, bakit? Ganun, di ba? Ganun yung napapanood nyo. Bakit? Kasi hindi lang kay SB, hindi lang sa mga kalaban ni Yorme, pati rin kay Yorme sinasabi ko. What I noticed, what I found, what I realized na pag kay Yorme Isko Moreno, ang bilis nilang sumagot. Ang dami nila na isasagot, like, kasi marami na nagawa. Kasi siya na naglinis ng Divisoria. Kasi hindi niya kami pinabayaan during the pandemic. Kasi may mga ayuda kami. Kasi yung mga senior nakakatanggap ng ayuda, allowances, yung mga
Yung mga estudyante, same lang din, nakakatanggap ng allowances. Tapos, malinis. Maraming eskwelahan, maraming mga pabahay, etc. Ang nakakatawa, it's very ironic naman na pagka yung kalaban naman yung sinabi nila, like kalaban naman is ko like SB Sambersosa, when they ask my follow-up question na bakit si SB o bakit si Lacuna, bakit si Mara Tamundong, wala silang masagot. Wala silang masagot. Unfortunately, wala silang masagot talaga. Kung ikaw matalino ka na botante, doon pa lang alam mo na eh. 'Di ba? Bakit maraming naisasagot pag si Isko, pero pag doon sa mga kalaban, wala na maisagot. Wala na. May papakita akong video sa inyo. Medyo ano muna tayo. Real talkan muna tayo. Real talk na tayo, huwag na tayo magpaka-wholesome kasi masyado ng bastos tong mga talagang sagaran na kung paano nila pukulin si Yorme Isko Moreno. So syempre papalag na tayo. Papaganda tayo ng konting ano rito. Konting muscles dito. Okay, so ganun. Pagka sila ang tinatanong ko, yung mga kalaban ni Yorme, wala silang maisagot. Pero kay SB meron naman kasi tumutulong. Tumutulong. Ayan na naman tayo sa word na tumutulong. 'Di ba? Pinaliwanag ko na yan dito, but I will tell it again na talagang hindi lang kasi tulong per se, ang requirement sa pagiging magaling na public servant. 'Di ba? Meron kasing tumutulong na wala sa posisyon. Correct. Di ba? Yung mga foundation, yung mga artista like Angel Locsin, Gerald Anderson, pagka may mga bagyo, lumulusob yan. Kasi ano yan, parang licensed diver ata si Gerald Anderson. So si Angel Locsin talagang tumutulong. Bilhin mo, pwede naman. Pwede naman. Walang sinabing hindi. You can help even though wala kang posisyon sa gobyerno natin, 'di ba? Pwede kang tumulong. Yung mga mahihirap, minsan namimigay yan, pagkain, nag-aalok, tumutulong, nagbibigay sa kapwa nila. What more dun sa mga may sobra, sa mga may pera? Yan ang lagi ko paliwanag, alam niyo yan, yung mga lagi nanonood sa atin. 'Di ba? Pero ang pagiging magaling na public servant o leader o mayor o presidente, hindi lang pagtulong ang requirement. Kailangan leadership skill, problem solving, critical thinking, decision making para sa mga decisive moments. Ang nakakatawa, doon sa mga kinukuwang social media influencer ng mga kalaban ni Yorme, wala din masabi. Wala din masabi, hindi rin nila may pagtanggol. Yung mga sinusuportahan nila, like neto si Makagago, saka si Rendon. By the way, hindi pala tumigil si Rendon Labadora. Meron pala siyang patutsada kay Yorme Isko Moreno. Ang nakakatawa, etong mga to, hindi nila magawa o maipagtanggol to the extent na gaya ng ginagawa natin na tayo nagsasalita, na kilalang kilala natin yung pinagtatanggol natin. Pero sila, ang ini-stress out, what I mean stressing out, yung binibigay nila ng diin, yung pagtulong ni SB, ni Sam Bersosa. Kasi hindi nila kilala eh. Di ba? Kung ikaw, matalino kang manonood, di ba? Hindi nila kilala yung pinagtatanggol nila. Kaya wala silang masabi. Unlike sa atin, from 2019, lumalabas na ako kay Yorme. Ito yung kagandahan eh. Ito yung kagandahan pagka hindi ka bayad. What I mean? Kung bayaran ako ni Yorme, okay lang. Siyempre, bakit sino naman hindi? Siyempre, tatanggapin mo yan. Diba? Pero sa ngayon, hindi kami talaga binabayaran ni Yorme. Talagang KKB to. Kanya-kanyang bayad to. Kanya-kanyang toskas to. Pero, alam ko kasi, kilala ko kasi yung sinusuportahan ko. Yun yung maganda. Yun yung sinasabi ko before na when you support a politician, hindi lang dahil binabayaran ka. Di ba? O, gets ko, kailangan mo mabuhay. Lahat naman tayo kailangan mabuhay. But, when you do things, syempre dapat you do it 100%. Di ba? As much as possible, kung meron nga 101%, gawin mo eh. Pero, dapat pipiliin mo din, magkaroon ka din ng prinsipyo, magkaroon ka din ng pride na kailangan ng susuportahan ko yung mabuting tao na politician. Whether bayaran ako o hindi.
Di ba dapat ganon? Hindi dapat na suportahan mo to. Kahit na alam mong merong focus-focus, ikaw na mismo. Eh, since na binayaran ka, pagtatanggol mo naman. Di ba? Kaya nakakatawa yung mga social media influencer na kung paano nila ipagtanggol yung isang particular na politician na I don't know kung binayaran sila o hindi. Pero obviously, bayad yan, syempre. Hindi nila kilala. Hindi nila ganun kakilala. Ang sinasabi lang nila kay SB kasi tumutulong. Same din sa mga survey na ginagawa natin. Ay kasi tumutulong. O, di ba? Tumutulong. Tumutulong. Yun lang. Yun lang yung masabi nila. Meron pang sinabi si Rendon Labrador, 10 years ago, tumutulong na raw si SB. Okay, walang kaso. Walang kaso. Kahit 20 years pa yan na tumutulong, 30 years, 50 years na tumutulong. Wala, okay, sige, naniniwala kami, mga Iskonya. Naniniwala kami. Pero, lagi kong sinasabi na hindi lang yun, makagago. Rendon Labrador. Labador. Hindi lang pagtulong, yung requirement sa pagiging magaling na mayor. Gising, anak ng pucha, oh. Gising tayo, gising. Ha? Hindi tayo ganun kabobo. Lalo-lalo na yung mga Manilenyo. Diba? Sorry for the term, but sorry is not sorry. Kasi talagang kailangan nyo ng gumising. Diba? Alam ko, wala naman naniniwala dyan sa inyo na itong mga kalaban ni Yorme, ito yung may mga mapapatunayan. Gaya na sinabi ko, bakit kailangan pa natin sumubok ng iba kung meron namang subok na, which is Yorme Isko Moreno. Totoo. Kahigop nga. Sa sobrang daldal ko, hindi na ako makahigop. Ito kasi yung pampa-energize ko tuwing umaga. Ice coffee or kaping mainit. So yun. Di ba? Grabe, no? Halatang bayad etong ibang mga social media influencer na kung ipagtanggol nila, hindi nila kilala yung buong pagkatao ng taong nagbayad sa kanila. I suppose, di ba? Kasi kami, wala eh. Kilala namin si Yorme. Kilala namin yung mga proyekto. Kami mga Manilenyo, kilala na namin. Sa survey, makikita nyo, lahat isko pa rin. Pagka tinanong ko sila bakit, ang dami nilang nasasabi. O bakit yun, ang dami nilang nasasabi. Bakit pagka kay SB, kay Hanel Lacuna, kay Mara Tamundong, kay Michael Sir, kay Raymond Bagaching, kung may magsabi man sa kanila, then pinalo up ko ng question, bakit? Wala sila masabi. O bakit? Di ba? Yung mga nagko-comment sa akin sa TikTok, mga Iskonians ko, mga solid, puntahan nyo yung account ko sa TikTok, Joe Malone TV. Ang dami doon, SB. Minsan sinasagot ko sila pagka may oras ako. Tinatanong ko, bakit si SB? Wala naman sila masagot. O kung may isasagot man sila, sinasabi lang kasi matulungin. Nye! Acheche! Ang babaw. Diba? Ganun. Na-explain nila kung gaano sila katanga. Diba? Bakit si SB? Kasi matulungin. Nye! Acheche! Diba? Wala na sila masabi bukod doon eh. Wala na masabi. O sasabihin nila, gusto namin bago. Matulungin eh. Bagong mukha naman. O tapos, ano na? Di ba kay Yorme, subok na. Sigurado tayo na may gagawin, maaring doblehin, maaring triplehin. Yung ginawa niya during pandemic, limited lang yung galaw natin nun. Tandaan nyo yan. Mga Iskonian, kayong mga Manilenyo, hindi na kailangan pala tandaan ng mga Iskonian to kasi talagang tandaan na nila to. Kayong mga Manilenyo na hindi naniniwala. Ganun lang kasimple. Diba? Kung kailan limited yung galaw natin during pandemic times, si Isko, sobra kong gumalaw. Sa City Hall na nga natutulog. Parang hindi pandemic. Nagka-COVID din yan. Si Yorme. Pero, 52 days napatayo niya yung pandemic hospital, field hospital. Diba? Gawa sa mga close ban lang yon, pero di aircon yon. Pero nakapag-accommodate kasi puno na yung mga hospital. Kasi kaliwat kanan yung mga may COVID ng mga time na yon. Pucha, hindi nyo ba papasalamatan yon? Hindi nyo ba ibibigay yung credit na yon when credit is due kay Yorme Isko Moreno? Tapos gusto nyo sumubok ng bago. Mahiya naman kayo. Di ba? Hindi lang yan. Vaccination. Drive-thru. Vaccination.
Pandemic, may mga food packs na natatanggap ang kamay nilaan. Hindi nagutom. Hindi pa niya alam na patakbo siya ng president na ito. Katarantaduhan naman yun. Yan lang ang pinupukol nila. Na, kaya kasi inopen ni Yorme na tinanggap niya lahat, hindi lang kamay nilaan. Kasi buong Pilipinas tinanggap niya. Kasi tatakbo siyang pagka-presidente. Puta marunong pa kayo sa tao, ang bilis nyo naman ang advance nyo naman mag-isip. Ay kung si Yorme Isko Moreno nga, baka hindi pa naiisip yung mga time na yun kasi nga pandemic eh. Ang iniisip niya, yung mga anak niya, mga malilenyo. Di ba? Tapos kayo gusto niyo sumubok ng bago. Well, anyway, masyadong malayo yung rating ni Yorme doon sa mga kalaban niya. Parang tatlo na lang kasi, parang tatlo na lang to eh. Parang 6 kasi yung tatakbo. Pero eto, talagang wala, hindi ko naririnig sa survey. 3 na lang talaga. Yorme Isko Moreno, Halil Lacuna, saka Sam Versosa. So pilit nilang dinidikit yung pangalan nila dito kay Yorme Isko Moreno. Well, in fact, sa rating, sobrang layo. Sobrang layo ng datingan ng rating nila. So pilit nilang nilalapit yung pangalan nila. So sila lang yung para sa akin. Para sa akin na 3 maglalaban. Na close fight. Ika nga. Actually, close fight kasi 3 lang sila. Pero yung rating malalayo. Sobrang layo. Hindi na nila maloloko yung Manileño. Hindi na nila maloloko yung Manileño. Kahit na, minsan tama din yung sinabi ni nanay. Pag binigyan ka ng ayuda, tanggapin mo. Pero dapat alam mo kung sino yung iboboto mo. Di ba? Yung sinanay, yung sinasabi ko na sana mag-viral, pero hindi nag-viral. Parang kukunti lang yung nanonood. Pero deserve ni nanay mag-viral. Kasi ganun dapat. Ganun dapat yung mindset when we choose a politician. Dapat ganun. May paninindigan, may prinsipyo. Hindi ka aasa sa ayuda. Hindi ka masyadong okay, pag binigay ito, okay, tanggapin. Pero hindi ka nasasandal doon. Hindi mo nasasandal yung buong likod mo doon sa ayuda na yun. Kasi dapat ka rin, bumanat ka rin ng buto. Dapat ka rin na kumilos ka rin. Di ba? Kasi talagang, kung hindi ka kilos, wala eh. Di ba? Aasa ka lang ng aasa sa gobyerno na ibibigay. Na yung ibinibigay sa'yo ng gobyerno, galing din sa taxpayer. Hindi naman galing sa kanila yun. Galing yun sa taxpayer. Galing yun sa lahat ng mga manggagawa na nagbabayad ng tax. Napupunta sa gobyerno, tapos ina-allocate sa mga posisyon, mga public servant, sa mga project. Yun yung natatanggap mo. Di ba? So, ganon. Maraming trolls. Well, next year, mas expect na natin na masyadong dadami. Manila Mafia nga daw to. Actually, grupo eh. Mafia, di ba? Grupo. Marami sila, hindi lang si Yorme Isko Moreno. Yung mga tao na sinasabi na tao ni Yorme. So sila daw yung mga Manila Mafia. Ay nako. Well, ang masasabi ko lang dyan, talagang kami kasing mga Malilenyo, kami yung witness. Hindi kayo eh. Hindi kayo eh. Not even makagago. Diba? Sinong maniniwala sa isang makagago na nagsasalita about sa Maynila when he himself hindi naman taga Maynila. Di ba? Ako, batang Maynila. Batang Tondo. Okay. Ipagyabang na rin natin para alam ng manonood natin kung sino yung talaga yung pinapanood nila. Di ba? 1980, nasa Tondo ako. Sunday Street. Sunday Street. Ngayon, Nicolas Zamora na. Malapit kami sa Cine X. Malapit kami Pakito Inn o yung PI na King's Place na ata ngayon. Pakito Inn. Moriones Plaza. Kanto lang kami ng Moriones sa Kasande. Yung papa ko, maraming alagang kalapate. Uso noon yan. Di ba? Kilala din yung papa ko sa maraming alagang kalapate na puti. Purong puti. Lahat. Karamihan puti. Dami. Ang laki. Parang kwarto. Yung kulungan. Yun ang alaga ni papa dati. Mga kalapate. Malapit kami sa Cine X. Malapit kami sa Isabelo de las Reyes. Kaya nag-aaral ako sa Holy Child. Yung elementary days ko, Holy Child. Niraos kami ni Papa. Yung high school ko, Hatina. May nag-aaral din ako sa Ra Suliman. During that time, yung doon sa may Santa Elena, yung magkatapat. Ra Suliman sa Jose Abad Santos. Diba? Tapos sa Santa Elena. Sa may Presinto Station 11. Yan. O, tapos natira din kami ng Moriones, Balingbing. 1 taon lang doon kasi pinaalis na kami sa may Sande. Gawa na nga yung may-ari, matanda na, uuwi na ng probinsya. So no choice na sila, ibinenta ata yung property, kaya nalipat kami ngayon sa Moriones Balimbing. Then, napunta kami sa Moriones Balimbing, mga 1 taon lang doon.
Oh, tapos natira kami ng Dagupan. Yan, sa Dagupan na ako, yung kalahati ng kabataan ko, ang experience ko talaga, Dagupan. Malapit kami yung bungad ng Dagupan, malapit kami sa Divisoria. Kaya alam ko yung story ng Divisoria. Naabutan ko pa na dumadaan yung tren, sa release ng tren, sa Claro M. Recto, na ang bitbit pa yung mga basura. Yan. Naabutan ko pa yung bus sa Divisoria na bumabiyahe ng Antipolo. Yung ano ba, Labbas ba tawag doon? Basta yung ordinary bus na pumupunta ng ng Antipolo, yung pa yung biyahe yan. Saka yung tren na dumadaan sa gitna, sa yung hinarang, yung pinatay na ngayon na release ng tren sa gitna ng Recto. Naabutan ko pa yan. Wala pang Tutuban. Naabutan ko na yan. Diyan na kami. Sa Dagupan na ako nakatira. Wala pa yung Dragon 8 Mall. Diyan na ako lumaki. Hanggang sa napunta na ako ng Valenzuela, napunta na ako ng Las Piñas, napunta na ako ng Cavite. So in short, yung kalahati o 3/4 ng buhay ko, Maynila. Kaya alam ko yung kwento eh. Naabutan ko si Lim. Atienza. Tapos balik kay Lim. Tapos Erap. Tapos dalawa si Erap, tapos Yorme. So ganun, alam ko yung istorya. Kaya kayo, ang payo ko sa mga nanonood sa akin, o sa mga manonood pa sa akin, sa mga napadaan, dapat kilala nyo rin yung pinapanooran nyo. Hindi lang basa sa content. Di ba? Hindi lang content-based. Dapat content creator-based din kayo. Doon sa nag-create ng content na yun. Para alam nyo kung sino yung pinapanooran nyo. Dapat ganun din kayo kawais. Di ba? Ikaw ba maniniwala ka kay Makagago na he is talking about Manila, tapos siya mismo hindi taga Maynila? Acheche. Di ba? Tapos maniniwala ka, yun ang acheche, para ka nagdala ng pato sa sabungan. Di ba? Tapos ang pinakamalupit nun, yung tataya ka sa pato. Ganun lang. Ito kasi yung mga hindot na to, na kung ano ginagawa nila sa trolls, tapos sinisiraan na si Yorme. Kasi sobrang layo na eh. Talagang, ano na sila, matawag doon, hopeless case na. Talagang kailangan sirain natin si Isko Moreno no matter what. Parang gano'n na yung gano'n na ang tema nila ngayon. Kailangan natin sirain si Yorme Isko Moreno kahit saan lupalop man tayo makarating na issue. Yan, talagang babatuhin nila. Yan, gano'n, political game, di ba? Talagang parang si FPJ nga, hindi, di ba? Fernando Poe Jr. nga, hindi nakaligtas sa ganyan. Talagang hinalungkat din yung buhay nila. Well, anyway, sa atin na yan, mga Manileño, alam ko ganun kayo kawais, especially yung mga seniors natin, na alam nila kung sino talaga ang iboboto nila. Ganun talaga. Pero, di ko na napapalabas sa inyo yung papanoorin natin. Pero anyway, basta, Manileño, God first tayo. Alam natin kung sino yung totoo, sino yung may nagawa, at kung sino yung iluluklok natin next year. Maraming salamat mga kayon. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. God first.